Sabi niya dito, Brother Gomer, Good evening, Brother Johnson. Sino po ang nagsasalita sa talatang ito? Kawikaan 8:26. Ako muna ang nilikha. Sabi niya, pakilagay nga yung talata. Sabi diyan, samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. 26 lang ba talaga ang kailangan po natin, mga kapatid, na basahin? Ito po, bigyan ko na po kayo ng pauna, Brother Natoy. Meron pong tinatawag po ditong personification. So, ito po ay tinatawag na wisdom. Ano po? Ayon po sa mga Seventh Adventist na sagot dito, meron akong lecture ho nito, mga kapatid. Ito po yung karunungan, yung wisdom. Ito po ay personification ng wisdom ng Panginoon. Kaya nga, pagka personification, pagka figure of speech, ay mababasa po ninyo dyan, ay nagiging feminine. No? Feminine, nagiging she. Yung nagsasalita po dyan. Kasi nga, personification. So, sasagutin ka nga namin ayon sa Seventh-day Adventist na view, sa tinatawag na Christological view. Meron pong mga interpretation sa amin. Ano po? Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo po na ito po ay yung wisdom ng Panginoon. Dito sa unang Korinto 1:24, bagaman ito pa yung personification, pero meron kasing binabanggit din sa unang Korinto 1:24 na ganito, mga kapatid. Sabi po dyan, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kasi yung chapter 8 ng Kawikaan, ng Proverbs, ito po yung wisdom, ito po yung karunungan ng Diyos. Kaya, pinipersonify yung wisdom, kaya naging feminine. Kasi ang ating Panginoon, lalaki siya, masculine siya, pero nung sabihin na siya yung bato, siya yung kahoy, yung puno ng igos, nagiging feminine. Kasi dumaan po siya sa figure of speech. So, ibig po sabihin, ito pong karunungan doon sa Proverbs ay pwede po itong ikapit ito ko sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Doon sa verse 30, nitong 1 Corinthians, sa talatang 30, tatapat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. So sa ganitong pananaw, mga kapatid, yung talatang ito ay tumutukoy sa walang hanggang presensya ng Panginoon. Kasi nga doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 ay naroon po siya. O tingnan niyo po ito. Sa creation, nandoon na yung karunungan. Sabi mo dito, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Talatang 2, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. At talatang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pangitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, nung hindi pa ginagawa yung lupa at lahat ay nandoon po yung Panginoon. Kaya nga, kung babalikan natin yung Kawikaan 8:26, basahin nga po uli natin yon. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang simula man ng alabok ng sanglibutan, sige tuloy natin, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa taas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ang kanyang haganan upang huwag salang sangi ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibay ng lupa, nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na magagalak na lagi sa harap niya. So, yan po mga kapatid, mga taga-subaybay, ito yung karunungan ng Diyos. Kaya nga, magandang at may malaki pong liwanag naman na maikakapit natin ito sa ating Panginoon. At mayroong sinabi si Apostol Pablo sa Colosas 1, ang talata ay 16 at 17 na ganito. Sabi po dyan, Colosas 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan na mga bagay na nakikita at
ang mga bagay na di nakikita, maging ang luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Talatang 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Yun yung sinasabi dun sa Juan 1:3 na walang anumang ginawa kung wala siya. So ipinapakita dito na yung wisdom sa Proverbs ay naroon na bago ang paglikha sa lahat ng mga bagay, at actually sabi ni Juan ay walang nilikha kung hindi sa pamamagitan niya. Isang patunay na ang karunungan ay bahagi ng nature ng Panginoon at hindi siya created, kundi siya po ay naroon at kasama co-creator na masasabi po natin. Sige, Brother Gomer. Ayun, pwede mo bang ibalik, Brother Johnson, doon sa tanong niya? Kasi may napansin kasi ako doon eh. Alam naman po natin na ito si Brother Natoy ay kaanib po ng INC. Ano? Kasi ginamit niya po dyan, hindi ko alam kung anong version po yan. Ano? Ang sabi ka din sa version na ginamit niya, Brother Johnson, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Ayan. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. So, alam mo, Brother Natoy, kung naniniwala ka na ito'y si Kristo, ay dapat umalis ka na dyan sa INC. Alam mo kung bakit? Ay kasi sa INC, kay Maria nag-umpisa si Kristo eh. Oo nga. Hindi mo ba yan napapansin? So, lumalabas ngayon, itong paniniwala mo dito sa 8:26 ay kalaban ng paniniwala ng iglesia. Bakit? Ay kasi si Kristo nga nag-umpisa kay Maria. Ay pero dito, kasi ito yung ito yung alam ko na gusto mong ipunto rito. Na ang ating Panginoong Jesucristo ang tinutukoy dito at ang sabi niya, siya ang unang nilikha. Di ba ganun ang gusto nyong intindi dyan sa talata na yan? Okay? Pero lalabas ngayon, kung siya ay nauna pa sa alabok, ay paano siyang nag-umpisa kay Maria? Dapat hindi ganyan ang doktrina ng iglesia. Dapat si Kristo nandoon na sa paglikha. So ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa talatang ito, umalis ka na dyan sa iglesia. Tama. Kasi ang paniniwala ng iglesia, hindi nauna si Kristo sa alabok. Ay kasi galing nga po siya kay Maria. Iyon. Mga kapatid. Kaya nga, itong talatang ito, ang tawag nga po natin dyan ay personification. Yun ang dapat po nating maintindihan. Ang tinatawag dyan, karunungan. Yung karunungan, personification po ang tawag dyan. No? Hindi po yan literal na persona ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi pinipersify siya as karunungan ng Diyos. Kasi nga, ang ating Panginoon, kumbaga siya yung main agent doon sa paglalang sang-ayon kay Juan eh. Binasa na ni Brother Johnson kanina. Ang sabi doon, ang lahat ng bagay, no? Juan 1:3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ayan po yung maliwanag. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ito po yung kahulugan ng 8:26 na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang kasama ng Diyos mula pa doon sa pasimula ng kanyang paglalang. Ang tawag nga sa kanya sa Apokalipsis saksing tapat eh. O basahin natin yung Apokalipsis 3:14. Ang sabi diyan, ang anghel sa iglesia sa Laodicea isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. So sino ito saksing tapat na ito? Doon pa lang sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa Apokalipsis 1:5, tingnan po natin kung sino yan. At mula kay Jesucristo, ang liwanag, di ba, na siyang saksing tapat. Ayun na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So doon po sa Proverbs na ating binabasa, ay pinupersonify siya nung sumulat, walang iba kundi si Solomon, yung karunungan ng Diyos. Sapagkat, yun nga yung agent sa paglalang, Brother Johnson. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Okay? Hindi ho ibig sabihin doon na nilalang yung karunungan ng Diyos. Abay, paano yun? Nakita mo yan? Paano ibig sabihin, nung unang nag-exist ang Diyos, Brother Johnson, wala siyang karunungan. Tapos lumalang lang siya ng karunungan niya, kaya nagkaroon siya ng karunungan. Ganon yun. Hindi ba mali? Kaya dapat intindihin po natin
yung mga salita minsan ng Biblia kasi nga ang Biblia ay ano po yan variety ho ng figure of speech na tinatawag. Merong metaphor at kung ano-ano pa na mga figure of speech na ginagamit. Hindi ho ibig sabihin na yung karunungan ng Diyos, nilikha yung karunungan ng Diyos, lalabas ngayon, bago niya nilikhain yung karunungan niya, wala siyang karunungan. Nakita niyo na ang pagkakamali, pagkaganon ng ating magiging unawa doon sa talata. At kung ganun nga ang unawa mo, at ang ating Panginoong Hesukristo doon ay nilikha, nauna pa sa alabok, ay ngayon pa lang magbalot-balat ka na, umalis ka na dyan sa INC. Kasi mali ang turo ng INC na si Kristo nag-umpisa kay Maria. Iyon nga. Ayun lang ang masasabi ko dyan, Brother Joseph. Okay, balikan ko lang itong Brother Gomer, yung kawikaan. Simulan nga natin sa 22. Ituloy natin hanggang 26. Kawikaan 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pasimulan ang kanyang gawa noong una. Ako'y nalagay na mula ng araw, mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. O, tandaan niyo po mabuti ha, siya po ay nalagay na, siya ay nandoon na bago pa nalikha yung lupa. Talatang 24, ako'y nailabas na wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. 25, bago ang mga alabok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Tapos, 26, samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa ng mga parang man, ni ang pasimula ng mga alabok ng sanglibutan. O kaya namili po siya ng salita o ng salin. Hindi niya nilagay kung anong salin yon, na ako muna ang nilikha. Pero dito sa ang dating Biblia, wala po yon. Wala po yon, Kasi yung pong mga naunang talata, bago itong 26, mga kapatid, ang doon sa, ilagay mo nga sa verse 22, doon sa King James. Verse 22, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His work of old. So, bakit ko binigyan ng pansin ito? Yung possessed, mga kapatid, hindi po nangangahulugang created. So, kaya pag binalikan po ninyo yung Hebrew word niyan, yung kana, ang ibig sabihin ay to acquire, possess. So, to bring forth. Hindi po ito nangangahulugan na created. Hindi po ito nangangahulugan na mula sa wala, nagkaroon, naging. Ayan. So, hindi po pwede yun. Kaya, hindi po lahat ng, bago magamit tayo ng paraphrase, tinitingnan din naman natin kung umaakma doon sa original niya, mga kapatid. Kaya, hindi po ginagamit yung bara. Kasi, usually, yung from out of nothing, parang sa Genesis, bereset bara. Yung bara, yung something, from nothing to something, yun yung bara. Kaso, ang hindi bara ang ginamit dyan sa karunungan, kundi yung kana, mga kapatid. At kaya sa mga grammatical expert, mga kapatid, ang context po nito ay tinatawag na poetic parallelism sa Hebrew poetry. Ang idea ay hindi mula sa wala ay naging yung wisdom. Kaya personification siya. Naroon na siya. Ibig sabihin, iniuugnay natin siya sa ibang talata na before, punta natin yung John 1:1 diyan sa King James. Sa John 1:1 kasi sa King James, mga kapatid, sa English pa rin, sabi po diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ito pong was kasi ay hindi na natin ito makikita na mayroong talagang katumbas na salita sa Tagalog. Kasi pagka binasa natin yung Tagalog, sa pasimula, siya ang berbo. Pero pag binasa natin sa English at saka Greek, meron po niyan. Yung was po niyan, merong panahong nagdaan. At yung panahong nagdaan, nandoon na yung berbo, yung logos, wala siyang pinagmulan. Mula sa pasimula ay nandoon na po ang salita. Yan. And the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya yung salitang and the Word was with God, kung kailan meron yung God dyan, yung Father, kung kailan siya nag-exist,
was. Yung word was with God. Ibig sabihin, walang panahon na hindi sila magkasabay na umiral. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya, talagang naghagilap pa siya ng Brother Gomer, ako muna ang nilikha. Hindi ko po pwede yun kasi dito, hinihimay natin yung pag-aaral, kapatid. Tama yun, Brother Johnson, kasi nga, katulad nung binanggit mo, na doon sa original na salin ng Biblia sa wikang Griego, ay nandun nga yung salitang was, na ang ibig sabihin ay eme. Ang sabi rito, ang ibig sabihin ay exist, be on hand, take place, occur, become. Yan po yung mga meaning. So, talagang tama na ang ating Panginoon talaga ay nag-exist with the Father. Kaya nga ang ginamit doon ay was with God. At kung babalikan din natin yung Proverbs, Brother Johnson, kung makikita po natin doon sa talatang 30, yan, basahin po natin yung verse 30. Okay? Ang sabi doon, sa 30, then I was by Him. Nakita mo? As one brought up with Him, and I was daily His delight. Kung babasahin natin sa Tagalog yan, tingnan mo. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. So, talagang ang ating Panginoong Hesukristo, bago po siya nagkatawang tao nung ipanganak ni Maria, nag-i-exist na po talaga siya, mga kapatid. Ay iba ho yung Brother Johnson kasi ang daming ng rito Mayroon pa akong yung bang palusot nila na nasa isip, kumbaga plano. Wala yun. Di ho ba? Ay sabi ko nga, paano mo naman gagamitin yung martilyo na plano mo palang bilhin? Ay, ewan ko, Brother Johnson, kung alimbawa, plano kong bumili ng martilyo, pwede ko na bang ipokpok yung martilyo na nasa isip ko? Na plano kong bilhin? Malabo yun, mga kapatid. Hindi ko po pwedeng utusan yung anak ko na plano ko pa lang. Doon pa lang kumbaga dito natin makikita, mga kapatid, masakit man isipin na harap-harapan po tayong yung pang dinadaya ng harap-harapan. Paano mo magagamit sa paglalang yung plano mo pa lang? Di ho ba? Ay dito, ang sabi niya, unang nilikha. O di, ibig sabihin, doon pa lang, Brother Johnson, hindi na sa plano kasi nilikha na pala siya Hindi na. Kita po ninyo yung magkakakontra ngayon na pahayag. Ano ba? Siya ba ay plano o siya ay unang nilikha dyan sa 8:26, Brother Natoy? Di ho ba? Plano siya tapos nung ipanganak ni Maria, yun ang katuparan. Ay paano siya unang nilikha kung kay Maria sa natupad? Hindi ho ba kayo nakukonfuse dyan sa ganyang klase ng aral, mga kapatid? Kaya mas maganda talaga, pag-aralan po natin ng mas malalim yung mga salita ng banal na kasulatan. Kasi nga, kung hindi natin pag-aaralan at maghahanap kalaang ng translation na kakampi dyan sa paniniwala mo, hindi mo alam yung palang translation na hinanap mo para patibayan yung paniniwala mo sana, yun pala yung gigiba doon sa doktrina ninyo. Nakita mo na yung, di ho ba yung napakadelikado? Kasi naghanap ka Ako muna ang unang nilikha. Ay di ho ba'y kontra yan doon sa doktrina ng INC na kay Maria nag-umpisa ang Panginoong Hesukristo mula doon sa plano. Sa kagustuhan niya natupad kay Maria. Ay tapos nakahanap ka naman ngayon ng talata, siya muna yung unang nilikha. Ay paano na yan? Sa kagustuhan niya, Brother Gomer, na matutulan tayo, na hindi niya na napansin na kinalaban niya na yung doktrina nila. Meron ditong comment si meron ditong comment si Brother Lexter Sobremento, yung Iglesia ni Cristo. May ito ang sabi, ito yung mga pagtuturo yata sa kanila. Ganito po ang stand ng INC ayon sa turo sa amin. Si Kristo ay nasa isip na ng Diyos sa simula, plano, at nagkaroon ng katuparan ang planong ito nang magkatawang tao ang salita. Na plano, nang magdalang tao si Maria. Pero ang kagandahan niyan, Brother Gomer, ay meron din siyang comment na ganito. Pero sa ngayon, ako ay naniniwala na may existence si Kristo
sa simula pa lamang. Naunawaan ko na ito batay sa pagsasaliksik ko. Amen, Brother Lexter. Ito yung follower natin na ay incident na tumawag sa atin na babait. Nakakatuwa naman na ganyan yung kaisipan ni Brother Lexter. At least, kumbaga meron pong improvement doon sa kanyang pag-aaral. Yun po yung maganda dyan, Brother Lexter, na kayo po ay bukas yung inyong isipan sa ganitong bagay. Kasi yan po ang isang mahalaga po talaga, na kapag tayo nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, ay kailangan po nating isantabi muna yung ating mga sariling, yung mga sariling idea, yung mga sariling kaisipan. At ito talaga yung mangyayari kapag binuksan natin yung ating isipan, Brother Johnson. Kaya nakakatuwa po si Brother Lexter sa bagay na yan. Kumbaga, yung kanyang isipan ay at least nakikita po natin yung pagiging open-minded po niya. Ayan. So, ang sabi niya, Brother Gomer, ito na nga yung pinakita po natin dito, yung si Kristo ay nasa isip na ng Diyos sa pasimula. Ayun ay plano at nagkaroon ng katuparan nung magkatawang tao at ipinagdalang tao ni Maria. So, okay. Papaano natin ngayon ito, bibigyan natin ng paliwanag. Sa bagay, nagbigay ka na ng pahapyaw kanina, paano mo gagamitin yung plano? Kung plano mo palang bumili ng martilyo, paano ka makapagpukpok? Hindi mo pwedeng, kasi ang ginamit, Brother Johnson, doon sa Juan 1:1, maliwanag hindi ho sa plano. Diyan sa Proverbs 8 na pinangahawakan ngayon ni Brother Natoy, abay maliwanag na hindi sa plano kasi ang ganda nga nung translation niya. Sabi niyan, ako muna ang nilikha. Kita mo na. Ay paano ngayon magiging plano yan, Brother Johnson? Tapos ang sabi doon sa verse 30, ako'y kasama niya. Nasa siping niya ako. So, yan po ay talagang maliwanag na yung turo para lamang ika nga ay pamalian yung tamang interpretation ng Biblia na kasi diyan nila kinuha talaga yan kasi wala silang ibang maiisip, Brother Johnson, para pamalian yan samantalang ang pinagbabasihan nila dyan sa plano kung di ako nagkakamali, yung nasa unang Pedro yata yan puntahan nga natin yung talata na yun sa unang Pedro na ang plano doon, Brother Johnson, hindi ang ating Panginoong Jesucristo mismo, kundi yung dugo. Tingnan ko nga yung talata na yon. Itong nasa unang Pedro 1, Brother Johnson, sa talatang 18 hanggang 21. Kasi mayroon silang salin na ginagamit dyan kasi. Aywan kung saan nila kinuha yung salin dyan. Ang sabi kasi dito, mga kapatid, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Tapos yung plan of redemption na yan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ano sabi sa verse 20? Na nakilala nga ng una ito bago itinatag ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ito yung ginagamit nilang talata, Brother Johnson. Hindi ko lang alam kung anong version yung ginagamit kasi nila. Mayroon kasing version na nasa isip na siya ng Diyos. Ano yung nasa isip ng Diyos? Yung pag-i-exist ng ating Panginoon? Hindi. Ang nasa isip ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon para tubusin ang sangkatauhan. Kaya nga, ang sabi doon sa 18, kayo'y tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, yung nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ito na yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson, para tubusin ang sangkatauhan. Ito yung dapat nating maintindihan. Hindi ho ang pinag-uusapan dito yung pag-i-exist ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, ang ating Panginoong Jesucristo
nag-exist na siya bago pa siya magkatawang tao. Yun ho yung dapat nating maintindihan po dyan sa talata. Kasi nga, awan ko kung anong version po yan. Awan ko si Brother Lexter, siguro mayroon siyang idea kung anong version yung ginagamit na nasa isip na siya ng Diyos. Yun yung narinig ko kung hindi ako nagkakamali, Brother Johnson. Pero maliwanag na itong unang Pedro 1:20 ay mali na namang interpretasyon ang ginamit dito, Brother Johnson. Kasi unang-una, hindi yung existence ng ating Panginoon ang pinag-uusapan dito, kundi yung katubusan na gagawin. At ito ay sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Brother Johnson. Yeah. Meron akong ipapakitang talata na ito ay tungkol sa plano ng Diyos, pero kakaiba po mga kapatid. Ito po yung totoong plano, pero tingnan po ninyo mga taga-subaybay. Binanggit na ni Brother Gomer yung plan of redemption or plan of salvation. Paano ililigtas ng Diyos ang tao? Kasi nga nagkasala, so nagkaroon na po ng plano. Merong isang talata na malamang ay makatulong pito sa atin. Doon sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 4 at 5. Sa 4 muna ay ganito, Efeso 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So dito makikita po ang pahayag ni Apostol Pablo. Ito po yung plano. Yung sabi diyan, pinili niya na yung mga tao bago itatag ang sanglibutan. Ang ibig sabihin ay gusto talaga ng Panginoon o ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga, meron na siyang plano. Ang sabi dito sa talatang 5, ay ganito, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo na gaya na saganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So, nakikita natin dito, Brother Gomer, yung plano ng pagtubos ay kaakibat po rito yung pagganap ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niyan, itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So, andoon na po mismo ang ating Panginoon sa plano na tutubos sa atin. Pagdating po dito sa unang Pedro 1:20, meron din maganda rito. Kung papansinin po ninyo yung kaibahan ng plano ng Panginoon. At kung iuugnay din naman natin ang ating Panginoon doon sa panukala ng Ama, ganito, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit ipinahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa aklat ng Apokalipsis, Brother Gomer, pinatay na siya bago ang sanglibutan. Ito, ang panukala nga dito, Brother Gomer, ang panukala talaga, ang plano is yung pagliligtas. At ang gaganap nito ay ang ating Panginoon sa pangitan ng Kanyang pagkakatawang tao. So, hindi si Kristo yung plano, kundi siya yung gagawa ng plano ng Ama. Ganon. Brother Yun, Gomer. ang plano ng Brother Johnson ay yung plan of salvation. Oo, hindi siya ang plano. Existence. Hindi siya ang plano. Siya yung tumupad doon sa salvation. Sa Ay, ang plano. nangyari kasi, Brother Johnson, yung plano ngayon na tinutukoy nila, yung plano ng pag-iral ni Kristo. Ay, hindi Ang plano, Dito, ang itinuturo ng Biblia, yung plano pala dyan, ay yung plano kung paano tutubusin ang sangkatauhan. yun. At ang magsasagawa ay ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Tama. Ayun ho, maliwanag dyan na aral ng Biblia. Opo, tama Hindi yan. yung ang sasabihin plano ng Diyos. Tapos natupad yung kanyang pag-iral doon sa pagkapanganak kay Maria. Hindi. Ang plano ho doon, hindi si Kristo. Kundi yung pagtubos na gagawin niya. Oh, yun. Yun ang tama diyan, Brother Gomer. 'Di ba?
Correct. At bahagi nung plano nga na yun, Brother Johnson, yung kanyang pagkakatawang tao. Correct. Ano? Oo. Hindi ho yung pag-iral, yung existence ng Panginoon ang pinag-uusapan dyan, kundi yung kanyang pagkakatawang tao dahil nga kailangan niyang tubusin ang sangkatauhan. Yun po yung dapat nating maintindihan po dyan, mga kapatid. Oh, ito, nag-comment naman si Brother Peter ito nabautismuhan na ito isang Adventist na matinong kapatiran ito Dating iglesia ni Cristo, diakono. Ang natatandaan ko sa kanyang testimony, siya ay diakono. Hanapin ko nga yung testimony ni Brother Jamer Peter Dumangas. Meron ako, in-interview ko siya dito. Alam ko, nandito lang sa mga external ko yung kanyang magandang testimony. Sabi niya rito, nung INC, 1914 ako, naisip ko kung hindi Diyos si Kristo, bakit mo sasambahin ang tao lang? At bakit gagawa pa ang Diyos ng tao para lang iligtas ang sangkatauhan? Diyos lang ang kayang magligtas para sa kamatayan sa impyerno. Tama. Naisip niya kasi nga, sabi nga ng mga iglesia, kaya sinasamba si Kristo kasi inutos na sambahin. Di inilabag ng Diyos yung kanyang utos na Diyos lang ang sasambahin. Diyos lang palang dapat sambahin. Ba't gumawa siya ng hindi Diyos tapos pinasamba niya? Di kinontra niya sarili niya. Ay, matindi niyan. Yung mga anghel pang inutusan niyang sumamba sa tao. Yan ang masaklap. Mag-isip nga tayo, mga kapatid. Ay, yung anghel nga, Brother Johnson, ayaw magpasamba sa tao Oo nga. Ay, tapos ngayon, itong ating Panginoong Jesucristo, tao lang pala, tapos ipapasamba ng Ama sa anghel. May maliho talaga. Maliban na lang, dapat tanggapin na ang ating Panginoong Jesucristo talagang Diyos. Kaya siya dapat sambahin. Yun ang mas logical, Brother Johnson. Hindi yung ipapasamba mo yung tao sa anghel. Anghel yung sasamba sa tao. Ay baliktad. Oo nga. Brother Johnson. Tapos tama itong comment ni Eliezer Lacha. Sabi niya, kung si Kristo plano pa lang, ay bakit doon sa Juan 17:5, natanggap niya na yung kaluwalhatian? Alam niya Bago pa yung sanglibutan, alam niya meron bang planong may alam? At saka hindi pwedeng sumaksi, Brother Johnson, yung plano. Oo. Paano namang magiging saksing tapat ang ating Panginoong Jesucristo mula sa paglalang kung siya ay plano lang? Kaya ang ating Panginoon ay saksing tapat at totoo. Para tawagin kang saksing tapat at totoo tapos plano ka lang naman pala. Malabo po talaga, mga kapatid, di ho ba? Kaya, ewan ko, ikaw, brother natin, mag-isip-isip ka na rin, baka sakali. Oo, huwag nang tagalan.